Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading. Yung reading ko ngayon for Libra. Ay, magiging masaya ka. Para mag-umpisa na maging masayahin ka. Maging successful. Umaring nag-umpisa na to. Ngayon mismo na masiyahin ka, passionate, active, energetic, bold and daring, magsasucceed sa buhay o nag-umpisa na nagsasucceed ka, nagtagumpay ka, success din to achiever o maging achiever ka na kung hindi ka pa naging achiever. Merong babalik, merong lumayo sa'yo na babalik, merong lumayo. Merong someone pala to na guys, na inspiration kayo. Siyempre, pag inspiration kayo, may lumayo, no? May umiwas. Kaya nagkaroon ng inspiration sa inyo. Na naklaruhan siya, guys. Na hindi na siya distracted yung isipan niya. Hindi na siya nalilito. Hindi na siya nalilito na naninghinayang siya sa'yo. Kaya hindi na siya mag-antay pa. Hindi na siya yung hayaan niya matenga na walang gagawin na nag-antay na lamang. Kasi nanghinayang nga yan sa'yo. Naklaruhan siya na nanghinayang siya sa'yo. Kaya hindi dapat siya hindi niya dapat hayaan yung sarili matingga. Hindi na siya yung mag-antay na lamang, no? Instead ay courageous siya, and para bang naging impulsive din, so parang nagmamadali kasi may horse dito, and positive, and strong yung will nitong person na to na bumalik sa'yo. So yun na kaya yung gustong bumalik sa'yo. Ayan, kasi nanghinayang doon sa'yo. Yung taong to. Anong intention yan sa'yo? Bakit siya pabalik? Maliban sa nanghinayang. Gusto niya mag-heal. It's mountain. Gusto niya mag-heal. Gusto niyang ng peaceful na buhay kasi sa mountain, di ba? Peaceful, no? Di ba? And gusto niya ma-relax na, mamuhay ng tahimik, kasama ka. Gusto niya mamasyal kayong dalawa sa places na mountainous o bandang bundok, mga ganyan, na you will spend time together sa mga ganyang lugar na nakakahila at nakaka-relax, nakaka-rejuvenate. So yan, ano ba yung intention niyan sa'yo? Bakit gusto niya bumalik sa'yo? Ang magkaanak kayo, makabuo kayo ng anak, child eh. So, number 4, 13 equals 4 numerology. So, pag nagsama kayo, pag nagkaroon ng stability sa inyo, pag nagsama kayo bilang mag-partner, ay makabuo kayo ng anak. Yung magkaanak kayo at mamuhay ng tahimik, maaaring sa bandang mabundok o ilalim ng bundok na lugar. Meron itong mga atake na nire-reject ng person mo. Meron siya nire-reject yung huwag mag-take ng action sa'yo. Meron nagsisend sa kanya na huwag mag-take ng action sa'yo. Na mapanghinaan siya ng loob na hindi maging malakas o hindi maging buo yung loob niya na mag-take ng action sa'yo. Na hindi maging positive, hindi maging passionate, hindi maging daring na mag-take ng action sa'yo, na hindi siya maging determined. and willing na mag-take na action pagdating sa'yo. Na-reject niya yun. Kasi ito yung goal niya. No?
magkaanak kayo at mamuhay ng peaceful na kasama ka at ano pang gusto niyo mangyari sa inyo ng person na yan. Na ito na yung tatahakin yung past 22 na maging master builder kayo. You will build maybe your own source of income or wealth or mag invest ng mga sa property, mga ganun, or kaya master builder, so maging master builder kayo. Parang you will build maybe business empire or anything na pamuhay kayo ng positive, maliwanag yung kinabukasan nyo, successful kayo, wealthy, positive yung buhay niyo na maliwanag yung kinabukasan, na hindi masalimuot yung inyong pagsasama, na hindi ito yung tatahakin ninyo, kundi ito, kasi Queen of Diamonds, so talagang positive at successful. Lalo na financially, Queen of Diamonds, wealthy, maging buhay ninyo. So yan. And, ano naman ang naisabihin sa'yo nitong person mo, na may impulsive na, courageous, na positive, mag-take na action sa'yo. Tingnan natin na. Unstable na daw itong ng oppress sa kanya, guys. Yung humaharang po yung pigil. Kasi naka-recover na daw siya sa yung nag-overthink siya, yung na-atake yung isip niya. Number 1 na sign kung ina-atake yung isip ng isang tao. Hindi makatulog paggabi. Parang dami na naisip. Katulad niyan. Mag-overthink o kung ano na lang naisip, no? Ganun. Nahihirapan siya makatulog. Pero naka-recover na daw itong person mo. May nang-oppress kasi yan. Yung mga nagsisend ng mga attacks, mga spells, spiritual attacks, mga conjuration. Ano pa? Ano naisabihin sa'yo ng person mo? Importante para sa kanya na masabi niya sa'yo in advance. Char. Let's see. In reverse. Yung kahit cold ka sa kanya, very interested pa rin siya, o kung siya man yung cold or emotional, lalo at alam niya inoppress to, na ni-influensya yung isip at emosyon niya. O ikaw man yung cold sa kanya, either sa inyong dalawa, kung naging cold kayo sa isa't isa, kasi may nakaraan kayo. Very interested tong person na to. Pinupush niya yung sarili niya na mag-take ng action sa'yo. Kahit na may mga, parang katulad nito na parang pinapa-atras siya ba? No? May nang-oppress parang pinapa-atras pa. Na yun na yung effect sa kanya na naging cold and emotional towards you, pero nilalabanan niya yun. Nire-reject niya yung naramdaman niya na yan kasi alam niya may nang-oppress nga. Pinatake yung isip niya. Ako lang, pati ata emosyon yan, kasama din na manipulate yung emosyon yung mga mga spell, conjuration, mga manipulation sa kadiliman. Kasi yung mga spell na yan at mga conjuration, ritual, sa kadiliman yan siya, guys. Kahit basahin niyo pa sa Bible, yan ay witchcraft, cult, witchcraft. Ano ang naisip niya pag naisip ka niya? Ano pa? Anong iniisip niya na ikaw pag iniisip ka niya? Father, Queen of Earth, you're stable, brave, meron dito, grounded, rooted, kasi brown lang to, and na magaling ka sa business, lalo na kung nagnegosyo ka o na nagninegosyo ka. Queen of Earth, na you're intelligent, you're confident to show who you really is, kung sino ka talaga, yung totoong ikaw,
na hindi mo inaalala, or I mean, hindi mo kinakahiyaan ipakita yung totoong ikaw, na you don't care kung ano mo iniisip o gossip na ibang tao tungkol sa'yo. You're not affected sa mga judgment nila. Yung ganun ba? Para bang yung naglalakad sa daanan na may mga nakatingin na tao, na confident ka, na hindi ka affected sa matitig nila, sa kung ano man yung iniisip nila sa'yo, o pinag-usapan nila sa'yo. Ganun ba? So, Father, and this. So, yan. Ano pa nais sabihin sa'yo ng person mo na yan? Babalik siya. Pero, let's see if there is a new person for you, kung ayaw niya ng past person. Merong ayaw ng past person. Tingnan natin kung may new person. So, Angel of Strength, pinapalakas daw siya at pinapatibay. Binibigyan siya ng inner strength, inner stillness, and strength ng Angel of Strength. Supportado daw siya ng Angel of Strength. Ano pa ang gusto niya sabihin sa'yo ng person mo? Merong mensahe sa kanya si Archangel Gabriel. Through what? Vision? Hindi. May mensahe sa kanya si Archangel Gabriel na binigay na sa'yo niya ibigay yung puso niya, yung heart. Kumbaga, kung hawak niya yung heart, kung kanino, lalo kung may mga option yan o may mga manang lilito sa kanya na kunwari sila yung the one, kunwari sila kasi ganun dito sa mundo, madaming mapanimlang at huwad, no? Na nagpipretend. Basta ganun. May mga ganyan dito sa mundo. Na ikaw yung abutan niya yan. Sa'yo niya ibigay yung heart na hawak niya. Parang relationship, or ikaw yung alokin niya na magkaroon ng stability sa inyo. O ang to be in a relationship na mag-umpisa ka ng relationship, ikaw yung suyuin niya, yung gano'n na 44, so stability. So see, ikaw yung offeran niya na magsama kayo. Through what? Through, saan ba siya binigyan ng mensahe ni Archangel Gabriel? Through, hindi daw sa vision sa isipan niya. Baka sa isip, upright ba to? Wala pa. Hindi. Hindi, guys. Through, may nasama. Through, panaginip daw. Pero ang tawag doon, vision. Yun ay vision yan. No? Pero ang tawag ng person mo ay panaginip. Kala niya panaginip yun. Pero yun ay vision kasi may mensahe from celestial being kay Archangel Gabriel. Yun ay vision yan siya, guys. Kasi ang vision ay parang panaginip, pero magkaiba yung vision sa panaginip. Ang vision ay nangyayari. Totoo siya. No? Totoo siya. Totoo mangyayari o totoo siyang nangyayari. At kadalasan ng vision ay message from celestial beings. From God or from angel. Katulad niyan. Meron silang message. Sa akin dati, nung bata pa ako, kasi bata pa ako nun, kakaroon ako ng vision Akala ko dati, panaginip yung tawag ko nun. Kailan ko lang yun nalaman, mga 31 ata ako. Na vision pala ang tawag doon. Pagka merong mensahe ang God o celestial being, umaanghel sa'yo. So, na para siyang panaginip. Kasi tulog ka nga niyan
Kaya akala ng person mo, panaginip yung tawag dyan. Na panaginip sa panaginip niya. Pero ang tawag dyan, vision talaga yan siya. Siya, bata pa ako nun. Sabi ko, pinanaginip ako ng God, sabi ko. Pero hindi ko kinikwento yun dati. Hindi ko kinikwento yung mga yun. Kasi akala ko panaginip lang siya talaga eh. Pero, basta palagi, hindi naman palagi, pero madalas. Ay, pareho lang, no? Basta ganun. Hindi naman gabi-gabi na nagkakaroon ako ng vision, pero medyo madalas. Basta ganun. Oh. Kadalasan pa naman God ang nag-ano talaga sa akin. Kaya syempre papakilala siya, God siya. Siya yung God. Na sample na lang yung pinakita niya sa akin sa puno siya, tapos may mga dahon na puno. Yung puno ng kalatsutsi, tapos sa dahon. Mga dahon ng puno, may mga nakasulat ng words. Yun daw yung mga taglay ko, yung mga words na yun. Papakilala siyang God siya ang God. Meron daw akong taglay na gano'n. Kasama na yung wisdom, iba hindi ko maalala eh. Bata pa kasi hindi ako familiar sa ibang words. Pero madami yan. So isip ko, parang hindi naman ako wise. Bakit may wisdom? Bata. Siguro mga elementary high school. Parang ganun edad ko. So yun ang mga isa sa naalala ko. Vision sa akin. Nang bata pa ako. Pero alam ko na message yun siya ng God sa akin. Pero ang tawag ko dati, panaginip. Hindi vision. 31 ako, nung nalaman ko na, yun palang vision. See? Ganun lang vision. Kaya na-explain ko din kung ano yung vision. Para maintindihan na ng iba. Kasi ako dati, wala akong alam dyan eh. Yan. So, yan. Yung kay personal vision yan. Sa panaginip niya daw. Pero vision ang tawag doon. Nalala ko tuloy sa akin. Panaginip din tawag ko. Siyempre, wala ko inani mo. See? Talagang kung meron kang mission from God, kung merong plano ang God sa'yo, kung talagang kung sa side ka ng God, yan, may vision yan. Na magkakaroon ka ng vision. Sa mga hindi pa nagkakaroon ng vision, mukhang kailangan yung baguhin ang sarili ninyo. Kailangan yung change yung heart ninyo. Tanggalin ang mga inggit, greediness. Tanggalin ang kasamaan. So, the evilness, you have to transform so that you will be in a side of light. Kaso lang iba, akala nila kahit masama ugali nila, masave pa rin sila. Diyan sila nagkakamali. Kahit na evil yung ginagawa nila, akala nila masave sila. Hindi sila masasave sa ginagawa nila na yan. Malaking chance masave sila kung baguhin nilang puso nila, tanggalin nila inggit, greediness, selfishness, yung bitter sa happiness ng iba at success ng iba. Yeah. If they transform, if they change their heart, yung naging pure-hearted na sila, yan, malaki ang chance na masave sila. Anong sabi ni John the Baptist sa mga magpapabaptize habang binabaptize si Jesus Christ? In order for you to be saved, yung soul daw nila. Kasi, ang sabi ni John the Baptist,
Hindi porket galing kayo sa lahi o kapupuhan kayo ni Abraham. Parang ganun ba? Ay, masave na kayo. So, may nagtanong sa mga tao, kasi maraming tao, yung magpapabaptize, paano masave? Siyempre curious, no? Ganun, pag hindi alam, tanong. O sa inyo, pag hindi nyo alam, basa ng Bible para alam yung katotohanan, nandun ang katotohanan. Ang sabi ni John the Baptist, habang binabaptize si Jesus Christ, sabi niya, change your heart. Ibig sabihin na change your heart, tanggalin ang mga inggit, greediness, evil sa puso, yung pagiging evil. So, pag change mo yung heart mo, ano ka na pure-hearted ka eh. Hindi ka na inggitira, hindi ka na greedy, hindi ka na selfish, hindi ka na bitter sa happiness ng iba, sa success ng iba. Hindi ka na scheming, hindi ka na deceitful, hindi ka na gumagawa ng mga evil. No? Umiiwas ka na sa paggawa ng mga evil. Bakit daw? Kailangan i-change yung heart. Because God's ways is different from human's ways. So, see? Kaiba ang ways ng God sa human's ways. Kaya nga, para sa mga tao, normal na yun sa kanila yung magkasala. Yung gawin ang mga kabaluktutan at kafulisyan at mga kasalanan. Pero, magkaiba nga ang ways ng God sa human's ways. Kung ang tao tanggap nila ang kapwa nila nagkakasala, na patuloy na gumagawa ng kasalanan, ang God hindi. May punishment ang God sa mga ganon. Which is hell, impyerno, ang parusa pa naman ng God. So, ayan. God pa rin ang guide ko dito ngayon. Tingnan niyo. Kano yung messages niya para sa inyo. Ibig sabihin, may care pa rin ang God sa inyo. No? Kaya pinapabago niya kayo. Na-offeran kayo ng transformation to change your heart, to transform para ma-save pa. Yan ang mensahe niya sa inyo. So yan, ako ay, mediator between God and humans. Translator lang kasi nagpag-guide naman talaga ako sa Jack magpag-guide mo sa God mismo. So yan ang kanyang mga messages sa mga viewers dito. Kung hindi pa kayo makontento, may doubt kayo, magbasa kayo ng Biblia. Nandun ang katotohanan. Ang sulat doon kung ano yung mga sinasabi ng God, Jesus Christ. So yan. 4 cups. So this is 4 cups. Mari may malungkot sa inyong dalawa. O itong person malungkot. Kasi hindi positive yung mga nangyayari sa inyo. Parang hopeless ba, no? Hopeless. Nanginayin ito sa'yo. Madaming distractions dito sa mundo. So, hindi na makapang-distract tong pwedeng third party or mga third party or options or mga kontrabida. Hindi na sila makapang-distract, hindi na sila makapanglito. So, excited na din naman si person mo and passionate daw. Positive na mag-take na action sa'yo. So, ayan. Para magkabalikan na kayo. Kasi nag-break yun nila, di ba? Para magkabalikan na kayo. Para makapag-umpisa na ulit kayo. May nag-end kasi sa inyong dalawa yun. Parang dinestroy ang inyong relationship dati. At pinaringan yung mata ninyo. Pinaklouded yung judgment nyo. At binuhusan ng yung ba kinargahan kayo ng kinargahan ng mga yung negativities o yung witchcraft. Umasumpa man yan ng spells na yan ang pa-clouded ng judgment ninyo. Ito pabagal
na inyong reunion. Ganun ang mga nangyari daw, no? So, ano pang pinaparating ni person mo sa'yo? So, ma-receive mo daw yung key. May key daw dito, may key. O kung siya man ito may hawak na key. Para umpisa nyo na yung inyong spiritual mission. Hindi na siya magkagawa ng deceit. Hindi na siya yung tatakas-takas pa. Kung siya man ito naging parang deceitful at tumatakas-takas kasi pinaklouded ang kanyang judgment. So, merong namatay na relationship sa inyo. Muling sisibol, muling tutubo. King of Pentacles in reverse. Dahil lagi unstable kayo dahil may mga karga nga, no? O lalo na sa person mo. Hindi mapigilan ng person mo na yan ang damdamin niya sa'yo. Na siguro nag-emotional, hindi niya mapigilan yung naramdaman niya dahil yung emosyon niya dahil hiwalay kayo. Dahil gusto niya talaga mag-reach out sa'yo. Umpisa kayo ng new beginning, yung relationship na nag-grow, continuous na nag-grow ba. Tuloy-tuloy. That's why willing ito na mag-ano sa'yo, mag-reach out continuously. Yan. So, ayan na lamang guys for collective reading.